Hello guys, so andito kami sa rooftop ng U Hotel, U-H-U-E. Okay? So kanina after breakfast, nagpunta kami sa beach. Yung beach dito lang sa gilid, sasakay ka lang ng tricycle, dulo. Sabi niya pang-apat na kanto lang yata. Kayang lakarin, pero ewan ko ba sa Pilipinas, hindi uso maglakad mga tao. Ayaw naiinitan, no? Kayang lakarin pero mas madali pagka magta-tricycle. Kasama namin yung mami ko, yung matanda na 80. Kaya nag-tricycle kami papunta, tapos naglublob lang ng pakain lang ng isda, tapos balik uli, sandali lang, siguro mga 15 minutes lang kami doon, 20 minutes. Pagbalik, syempre, ready ka na mag-swimming. Si AJ gusto mag-swimming eh. Sabi namin hindi tayo doon mag-swimming. So dito, sabi ko dito sa rooftop ng hotel, HUE, U Hotel. So yan, sarap naman, very refreshing. Kasi yung tubig hindi malamig, hindi rin mainit, tama lang. It's just right. AJ, the temperature is just right. Yes. And infinity pool to, kita nyo. Diretso all the way sa kalsada ng Puerto Princesa. Is your phone waterproof? No, I don't know. I don't wanna test it. I just bought this. You're gonna fall down. Ganda sana ako, pwede ilublob ko yung GoPro dala ko. Nandun sa maleta ko pa. Oo nga no. Taling ko kaya yun. Siguro bukas. Pwede pa naman kami mag-swimming ulit dito. Yan, so ito yung salamin. At yan ang kalsada ng yan, main road. Papuntang bayan. Over there. Yung kalsada. Naka-usli na actually ako sa sa hotel. Yan. See? Yan Look at the people watching us. Yeah. You guys, Yeah. Where? Nobody's watching us. maybe Nobody cares. Nobody cares. nobody cares. Yan. Okay, so total andito na rin lang ako. Magkukwentuhan na rin tayo. Okay. So dun sa mga nagpa-follow sa akin, nandito ako sa Puerto Princesa. Nagpunta ako kahapon at kahapon kami dumating. No, madaling araw. Isa sa bucket list ko magpunta ng Underground River para makarating si AJ. Ako nakapunta na ako dati nung bata pa ako. Pero si AJ para ma-experience niya. And sabi ko, nako, baka kulangan yung dala kong pera. Hindi ko na-expect na ganun pala yung bayad sa Underground River. So pinanood ko yung vlog ni biyahe ni Zed. Yan, pinapanood ko sa mga taga-Pilipinas eh. Kasi sinasabi niya yung expenses. Sabi niya ang kuha niya dun sa dito, Underground River Tour, 2,000. Tapos sabi naman ng kapatid ko dun sa app daw, meron daw 2,2. Tapos kanina umaga may nakita ko na taga Travel and Tours na nagpupunta ng Underground River. Tinanong ko, sa kanila daw 2,700. Magkano lang ang dala ko mong cash? 6,000 lang ang dala ko hindi ko na-anticipate kada kilos mo gastos, no? So sabi ko, okay, pinakamura na yung tuto. Dalawa kami ni AJ. Yung kapatid ko kasi hindi sila magtutur. Yung asawa niya kasi may trabaho, work from home, work from hotel. So kailangan naka wifi. Tapos nakapunta na rin sila ilang beses So kami dalawa lang ni AJ. Inisip ko pa nga yung mag backpacking lang. Sasakay lang ako ng van or jeep papunta dun sa Underground River. Tapos magabayad na lang. Na hindi tour package. Kasi hindi rin ako interested dyan sa mga buffet na yan Diba? Lalo na may kasama akong bata. Hindi naman malakas kumain. Pero parang naging ganun na yata ang ngayon trend no? Pag pupunta ka Underground River, kailangan to. I don't know. Ako wala akong problema mag-commute. Wala akong problema mag-commute Pero kung ano yung pinaka siguro reasonable, kasi magagalit sa akin yung mami niya yung asawa ko pag masyadong nagtipid.
at nahirapan si AJ. Okay nga eh, sasabihin ako si AJ na enjoy niya na ngayon yung pagsakay sa jeep. Kahapon nahirapan kami sumakay dito eh kasi ginagawa yung kalsada. Kaya ang traffic, so ang konti ng dumadating na jeep punuan, tapos sabay pa ng labas ng mga trabaho tsaka sa school. Nahirapan kami, tagal namin tumayo. Lakad kami para makasakay kami. Sabi ng kapatid ko baka daw nahirapan si AJ. Hindi eh. Sabi ako na si AJ, ano niya na yan eh. Save for the moment. Because once we get back, wala nang ganyan. Hindi ka nasasakay ng jeep. Hindi ka nasasakay ng tricycle. At saka maganda yan. Conversation piece. Pagbalik namin, pwede niya maikwento. Right AJ? You can tell them how you rode the jeep and the tricycle. Okay. And then they will ask you, what's a tricycle, AJ? Eh. What's a jeep, AJ? Diba? Tama? Is that right? Nope. What do you mean no? They don't know that. So they will be curious. You just don't know. You're just taking it for granted. But people will be amazed. People will be amazed. Anyway, ano pa, yung sa Sunday, ilang araw na lang, Wednesday ngayon, no? Sunday, Tax Expo. Supposed to be, nung nagpaplano ako dito, nung nakabili na ako ng ticket pa Manila, ang plano ko, tatambay ako sa Tax Expo every day. Tatambay ako. Tapos nagulat na lang ako, yung kapatid ko, sabi niya, kuya, bilang kita ng ticket. Bilang ko kayo ng ticket, papunta Palawan tayo. Sabi ko, naku, may schedule ako niyan eh. Nakakaano lang naman kasi, yung kapatid ko siguro dahil namimiss ako, libre na nga ako, tapos tatanggi ka pa. Diba, nakakaaya naman yung ganun. Kaya talaga sabi ko, we'll just make it work. So, ang dating namin sa Manila, Sunday, galing sa biyahe from Palawan, puyat pa yun, early morning eh. Didiretso ako ng Tax Expo. Yun lang sakripisyo ko. Hindi ko lang alam kung kaya ni AJ kasi nga puyat. Pero pag kaya niya, sasama ko siya. Kasi hindi niya pa ako nakikitang magsalita eh. So, yun. Sabi niya nga eh, AJ, do you remember what you said when I told you that I'm gonna have a talk? You said, it's embarrassing, Dad. Di ba? Yeah. Why is it embarrassing? Let's talk. I'm gonna talk about prepping. Huh? I'm gonna talk about prepping. Oh, I don't know. Yeah, so yun guys, Sunday, siya dalawang decisions ang kailangan kong gawin, no, bago yung Tax Expo na yan. Ano yung topic? Kasi pwede ako mag-topic about guns eh. And then, sabi ko, nag-decide ako na prepping na lang. Look at the dead No? flies. And yung guns naman, marami nang pwede mag-topic yan eh. Yan nga yung topic ni Charles. No, ang topic ni Charles paano makatipid? Paano makatipid sa pagbili ng baril? Ang sinasagot ko diyan, gusto mo makatipid, wag kang bibili ng baril. Simula pa rin. Kaya yun ang biroan ko sa kanya. Pero maganda. Panonoorin ko rin yung presentation. And then yung presentation ni Paul, syempre, pagpili yata ng unang baril. Naisip ko rin gawin yun eh, pero buti siya na lang ang nagtakal nun, no? Tapos syempre, si ating resident lawyer, si Doc Lawrence, everyday yata meron siyang talk. Mapakinggan ko rin. Halos magkakasunod kami sa Sunday. So yun yung isa sa dalawang desisyon na kailangan kong gawin para sa Tax Expo. Ano yung topic? Pangalawa, nag-e-echo ako dito. Pangalawang desisyon, ano ang isusuot ko sa Tax Expo? Kasi sa mga Pinoy Prepper Group, no, palagi nilang kini-criticize, sabi, bakit yung mga nagpe-present ng tungkol sa prepping, naka-tactical gear, naka-tactical pants, naka-tactical hat, blah blah. Bakit daw hindi gray man? Ayun, sasagutin ko din 'yon sa presentation ko. No? So, dati may nagtatanong sa akin nung papunta ako dito, "Sir, excited ka na ba? Excited ka na ba?" Sir, hindi pa kasi at that time kino-contain ko yung excitement ko, tsaka nakafocus ako doon sa mga dapat kong gawin. Pag excited ka, mawala ka sa focus, baka may makalimutan ka. Pero ngayon, nasa Pilipinas na ako, relaxing. Ngayon siguro pwede na ako actually, excited talaga ako ma-meet yung mga subscribers ko or mga nanonood sa akin. Na first time ko ma-meet and greet tayo. And hopefully magkaroon ng part 2 pagka nagpunta ako sa mga gun store, gun range.
Ang next namin pupuntahan Arms Corps the week before. Tapos shooters, pupunta kami sa shooters diyan sa Cubao ba 'yon? Diyan sa EDSA. Pupunta. So sana pagpunta namin andun din yung iba yung malapit lang. No? Dun shoutout na lang dun sa mga malayo, no? Sayang Pero it is what it is. May mga bagay talaga na wala sa control natin. Yun nga, may nag-comment. Taga-Tagaytay daw siya. Yung isang kaibigan natin, taga Mindanao. Si Ronel. Hindi ko pa hindi ko pa nagagawa ng video. May mga nagpadala sa akin eh. Hindi ko pa nabubuksan. Mag-unboxing ako separately pagbalik ko ng Manila. Okay? So, for now, ano muna tayo? Chill lang. Chillin dito sa ibabaw ng hotel. Puerto Princesa, Palawan. Ano pa ba gusto yung pag-usapan? Oy, yung ginawa ko ng reaction video regarding do sa mga nagtirik ng kandila, kumukontra last minute na gustong i-veto ni President BBM yung bill natin, no, into law. Gustong kontrahin. Kinausap ni Doc Lawrence. Nakakatawa talaga si Doc Lawrence. Kinausap ni Doc Lawrence yung grupo na yon. And sabi nila, hindi naman daw talaga sila anti-gun and na-misinterpret lang sila nung ABS-CBN. So, yun talaga, na-expose yung ABS-CBN, no? Totoo nga, para kasi nga, it doesn't make any sense. Yung example kasi, puro Bangsamoro. Hindi naman talaga, hindi naman talaga nagre-represent ang Bangsamoro region ng buong Pilipinas. And, yung nag-comment din na siya, nandiyan siya sa Bangsamoro, parang hindi yata sila allowed magpa-license ng bar. Hindi ko alam yung comment. So bakit siya? Bakit daw hindi ba sila kasama sa Pilipinas? Bakit iba yung batas? No? Iba yung restriction. Yun nga ang gusto natin baguhin, di ba? Kasi depende sa interpretasyon ng nakaupo kung paano i-implement yung batas. Yan ang sa Pilipinas trend. Depende kung anong sabihin ng police na in charge. Yan ang mali. Kaya nga dapat, di ba? Kung yung police dapat nag-i-implement lang, hindi dapat nag-i-interpret, no? Hopefully natin ma-discuss natin yan in future episodes. Salamat sa support natin, pero sabi ko highly unlikely na i-veto yun. Pag vinito yun, sabi ko sa inyo, kung yung mga kaalyado ni BBM nakikinig, no? Pag vinito ni BBM yung bill natin for amendment of RA 10591, napaka-unpopular na decision yon or napaka-unpopular na vote or move. Bakit? Kasi pinasa na nga ng both houses yan eh. Alam naman, mababasura lahat ng efforts nung Senate at Congress. Lalo na yung Congress. Yung Congress nag-buzzer beater pa eh. Talagang hanggang sa huling sandali yun nga, siningit yung batas natin. And yung kapatid ko, ayan, yan ang sponsor namin dito sa trip na to. Ayan, dami kong utang dito sa kapatid ko, tsaka sa bayo ko. Anyway, ano pa nga ba? Ano pa may sinasabi ko? Dun sa bill natin, no? Nawala yung focus ko. Yun nga, nag-buzzer beater yung Congress. And to think, sabi ko nga doon nasa shade. Yung mami ko nasa shade lang eh. Ang lakas na loob sumama pero hindi nagsuswimming. Kaya na pa siya sabi, sige. Alam mo na daw tayo susunduin. Yun, di sakto. Sakto, papagutom na kami. O tama. Si Albert, pwede na nun? Hindi ko alam yun. Ngayon, mag-meeting. Okay. Sabi ni Sophia. Sige, ano lang. Minsan lang yan, sabi mo. Sabi ko, Si AJ nga, inaano ko na eh. Para matuto. parang AJ? masanay na siya kung paano kayo alagaan. Yeah, that's how you gotta take care of me when I'm old, ha? What does it mean? That's your training. Yeah, Training. you're taking care of grandma. Your grandma. So in the future, when I'm old, you gotta take care of me. Maganda diba? Oo. Maganda yung Pero hindi ito yung hindi ito yung swimming pool na napanood namin dati sa inyo, ha? Yung nagsuswimming kayo tapos may bar sa tubig. Parang gano'n. Ay, iba naman yun. Ibang hotel yun? Oo, iba yun. Ano yung sa Manila Hotel? Hindi ko alam eh. Basta di pa sa Palawan dito. May isa pang pool dito?
Ano sinasabi mo? Ano yan? Ano nandyan? Ito, pataas. Okay. Pool din yan? Oo. Okay. There's also, Ito maganda. Tama lang yung tubig eh. Hindi mainit, hindi malamig. Refreshing. Okay. Ano pa ba yung sinasabi ko? Sinasabi pa. Nawala tuloy ako sa focus. Bago ko tapusin tong vlog na to. Ano? Maganda to. Nagbablog dito swimming. First time. First time kong gawin. No? Yung pa yung sa Tax Expo. Okay. Sabi ko nga, excited ako ma-meet kayo. Not for any other reason, but yung human connection. Iba kasi yung palagi nagko-comment, palagi nanonood, tapos yun, mamimit mo in person. Nakakatawa din eh. Parang si Doc Lawrence, first time namin mag-meet sa Senado na eh. No? First time namin mag-meet noon, tsaka si Paul. No? Nakakatawa naman. Na parang naging reality yung dating virtual friendship eh, reality. No? So, yan. Ito po ang swimming pool ng U Hotel, HUE. Nasa rooftop. Solo namin, walang ibang nagsiswimming. Ba't walang ibang nagsiswimming? Maybe because everybody's outside, nasa beach. Maganda yung tubig dito sa Puerto Princesa, punta kami. No? So, maybe Saturday, mag-swimming tayo sa beach. Tell tita. Yan. Okay, say goodbye to my vlog. Tatapusin ko na, mahaba na to. Say goodbye, AJ. Say goodbye. Bye. Bye. Bye, guys. See you next time.